Kidlat News Updates. Mga balita, ngayon, Senate Impeachment Court nag-convene na, nagdesisyong ibalik ang Articles of Impeachment ni VP Sara sa Kamara. Prangkisa ng 15 units ng Florida bus sinuspindi matapos ang viral na karera ng bus sa Cagayan. Deployable response groups ng Philippine Coast Guard nakaalerto para sa tag-ulan, nakahanda para sa sakuna. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, matapos ang ilang oras na mainit na deliberasyon, nagdesisyon ng Senate Impeachment Court kagabi, June 10, na i-remand o ibalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 18 ang pabor, 5 ang hindi pabor, habang walang nag-abstain sa mosyong inihain ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na ibalik sa Kamara ang mga artikulo. Pagtitiyak naman ni Presiding Officer, Senate President Cheese Escudero, walang intensyon ng korte na i-dismiss o i-terminate ang kaso. Bagkus, ito ay para mabigyan umano ng pagkakataon ng prosecutors na sumagot sa ilang mga katanungan. Bago yan ay opisyal na nag-convene ang Senado bilang impeachment court matapos manumpa ang mga miyembro bilang senator judges. Naging sentro rin ng diskurso ang naunang mosyon ni Senator Bato de la Rosa na i-dismiss ang trial dahil sa anyay constitutional infirmities, bagay na tinutulan ng ilan sa mga kapwa nitong senador. Namuo pa ang tensyon sa pagitan ni Senator Robin Hood Padilla at Senator Joel Villanueva na nagmosyong mag-convene ang impeachment court, ngunit kalaunay nagkaayos din ang mga ito. Apology not accepted. Ito ang tugon ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon sa paghingi ng paumanhin ng GV Florida Transport Inc. matapos mag-viral ang insidenteng sangkot ang mga bus nito na nagkakarerahan sa National Highway sa Cagayan noong June 8. Saad ni Dizon, hindi porket walang nasaktan o walang nadisgrasya ay hahayaan na lamang nilang hindi managot ang transport company. Dahil dito, pinatawan ng 30 araw na preventive suspension ng Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board o LTFRB ang prangkisa ng 15 bus ng Florida bus na may rutang Santa Ana hanggang Sampaloc at sa rutang Baguio hanggang Apayao. Sinuspindi rin ang lisensya ng mga sangkot na driver na 70 araw habang sasailalim sa mandatory drug test ang lahat ng driver ng kumpanya. Babala ni Dizon sa Public Utility Vehicle Companies, magiging mabigat ang kahihinatnan ng kanilang mga maling aksyon. Inihahanda na ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang Deployable Response Groups o DRGs upang agad makatugon sa anumang sakuna ngayong panahon ng tag-ulan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mabilis at maaasahang serbisyo publiko. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, tutulong ang DRGs sa mga LGU sa preventive evacuation at rescue operations habang naka-standby na rin ang mga search and rescue assets para sa agarang tugon sa pagbaha at iba pang kalamidad. Regular na sumasailalim sa training ang mga tauhan ng PCG sa disaster response at SAR upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pinaigting din ang pagpapatrolya upang abisuhan ang mga mangingisda ukol sa lagay ng panahon at pagpapaalalang iwasan muna ang pangingisda kung may tropical cyclone warning. Nagpapatuloy rin ang inspeksyon ng mga barko at tripulante upang matiyak ang kaligtasan sa karagatan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.